paggalang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Itong mga tuna na ito, they're also fighting for their existence. Saan? Tuna yan, tuna! Ayun o, laki! First time, nakahuli ng tuna. Hindi ito ang kailangan natin. Dapat lumaki pa ito, no? Isang pawikan ang naabutan naming nangingitlog. Kailangan within 2 hours, may transfer na siya dun sa safer place. Kapag hindi siya nailipat within 2 hours, may possibility o may danger na hindi siya mag-develop. Nakita na natin yung isa sa mga itlog ng pawikan, pero ito nabasag to. Bago ko inumpisan tong storya na ito, ang tingin ko sa tuna, I think of them as food. Hindi kaya ng Pinoy ang presyo. Katulad ngayon, 400 per kilo sa class A. Kaya yan ng local market? Hindi. Na-excite na ako. Pero may halong pag-aalinlangan dahil siyempre hindi natin masyadong kabisado yung dagat. Parang masyadong open na siya eh. 3 araw na kami naglalayag kasama ang mga mangingisda. Ilang payaw na rin ang pinuntahan namin pero bigo pa rin mahanap ang tuna sa lugar. Kung tutuusin daw, mahigit 10 oras lang ang layo namin mula sa boundary ng Indonesia. Kaya kinukumbinsi pa rin kami ng mga mangisda na pumunta sa Indonesia. Ano man yung... Tumanggi na tayo dun sa pagpasok sa Indonesia dahil illegal ito. Umpisa pa lang ng umaga, isang grupo ng mangingisda ang bumisita sa amin. Kung nababalitaan ng alitan sa pagitan ng ilang mangingisda, marami rin naman nagiging magkakaibigan sa gitna ng dagat. Mga grupo ng mga isda na lumapit sa atin dahil nangihingi sila ng asukal. So meron tayong konting asukal na pwedeng i-share sa kanila. Ganun daw dito sa laot, bigayan. Kasi pagdating ng araw, baka ikaw na mga ilangan, sila naman ang magbibigay sa'yo. Huli na tayo mo? Huli na ba? Anong huli niyo, kuya? Wala, gagpay. Wala mo yung tuna? 11 days na sila dito sa Sarangani Bay. Wala silang huli, panay pirit lang ang huli nila. Sa ika-4 na araw na namin doon sa karagatan, parang unti-unti nang nagkakasakit yung mga kasama ko. Open na open kami sa init ng araw, sa lamig ng hangin, sa ulan. So all those factors. Kamusta ka na? Medyo nilamig na ako. Pahinga ka lang, kuya. So naglagay na si Kuya Hetch ng life vest at saka nag-raincoat na siya. Kasi pagdating ng madaling araw, talagang lumalamig na dito. Lumipat ako ng bangka. Maganda kung makabanding ko yung mga mangisda at sasamahan natin sila. Time natin makipag-band sa mga fisherman dito. So excited kami. First night namin with the fishermen doon sa bangka na yon. Nalaman namin noon, hindi na sila kailangan lumayo. Doon lang sila nanguhuli sa Sarangani Bay. Pero ngayon, mas mahirap na manghuli ng tuna dito. 1980, pinakalaot na to dito. Doon na sila sa Tinoto, mga 10 miles. Diyan lang sila, huli ng tuna. Kinikwento nila yung mga buhay-buhay nila na kung gaano katagal na sila ng isda. Tapos kung ano yung mga nahuhuli nila, ano ba yung
hirap ng paghuhuli. Tinanong namin, may mga namatay na ba sa ganitong trabaho? Sabi nga nila, meron, isang may kakilala sila. Habang nangingisda siya ng tuna, na nadala daw siya sa ilalim ng tubig hanggang nalunod na siya. At hindi lang ito ang huling pagkakataon na may kasamahan silang namatay. Duraga namin, dehydrate yung ano niya. Namatay talaga siya. Hindi namin mauwi kasi 500 miles. Paano inayos na lang? Oo, inayos namin. Inayos na lang. Maya-maya lang, meron kami isang kasamahan na biglang sumakit ang sikmura. Meron siyang naramdaman na napakatulis na sakit sa tagiliran ng tiyan niya. So, chinek up ko siya. Minake sure ko na hindi siya appendicitis. Kasi, sakit mo, ano. Gusto namin ma-maximize yung time namin with the fishermen. Ano? So, nagpaalam kami kung pwede kami matulog doon. So, in-offer nila yung higaan nila doon. Pinili kong higaan doon sa ibabaw ng trapal, ano? Sign, okay. Okay. Alas 5 ng umaga, pagising ko, nadatnan ko, nakaalis na yung dalawang mga isda, ano. So, ganun kaaga. Nagising na lang ako sa lakas ng alon, eh. Dito ang buwan, tapos ang araw, pasikat pa lang. Subukan yung kanilang swerte. Makakahuli sila ng tuna. Ganyan pala ang tuna eh. Swerte-swertihan din. Maya-maya lang, si Kuya Nato, first time, nakahuli ng tuna. Kaya lang napatid yung nylon. Sayang. Akala ko nakahuli na siya ng tuna, kaya pala yung hook niya sumabit doon sa tali ng bangka. Nung medyo tumaas yung araw, ito yung oras ng pagbabalik ng mga mangisda doon sa bangka nila para kumain at nakikain na rin tayo. Wow, huli kagabi itong kusip na ito. Maalon-alon. Isang saglit lang dumating na si Tatay Carlito at may dalang pamilyar na huli. So, ito yung pinakamalaking tuna na nahuli natin. Isa sa mga nahuhuling tuna sa Sarangani Bay ay ang yellowfin tuna. Dapat lumaki pa ito, no? Yung mas malaki pa dito ang kailangan natin. Pero ito na nga yun, no? May mga 1 kilo na ito, no? So, pag nakakita kayong ganito, may sinyalis na may malalaki na dito. Ayan po. Ang tuna na ito ay wala pang 6 na buwan ng gulang. Yellowfin tuna. Gaya ng mga pating, isa rin sa mga top predator sa karagatan ang mga tuna. Kaya malaki ang epekto kung mawawala sila. Dahil walang ibang huli, susubukan pa rin daw ni Tatay Carlito na maibenta ito. Pahihirapan ang paghuhuli ng tuna sa Sarangani Bay, kaya marami sa mga mangisda ang sumusugal sa malayong lugar gaya ng Indonesia. Ang buhay ng mga mangisda hindi biro. Bukod sa hirap sa dagat, yung swertihan din ang paghuli nila ng tuna. Kada isang tuna na mabibenta, 25% lang ang mapupunta sa mga mangisda. Iyon ay kung may mahuhuli. Kung wala, kailangan pang magbayad ng mga mangisda sa may-ari ng bangka na rinenta nito. Kailangan nilang bayaran ito sa susunod nilang paglalaot. Kalaot na ito. Akin itong starting na to. Hindi tayo makahuli. Bukol to, bukol. Pag next na nalaot, tapos makahuli ako, marami-rami. Yung starting na to, babayaran ko rin. Salmon!
nakita ko yung mga mangisda, paikot-ikot lang sila. Yun pa rin yung ginagawa nila. Sa Tagalog ito, anong pangalan niya ito? Si Kuya Nato may dala pang gagamba. Ginagawa niya raw ito para aliwin yung sarili niya kasi minsan nakakabagot naman talaga sa dagat. Katawa ko siya ulit. Hindi naman natin pwedeng sabihin yung mga isda na kumagat sila, no? Kaya very patient pa kami. Tawa, breaker. Sa ganitong sitwasyon, nabigyan ako ng pagkakataon para makipagkwentuhan kay Kuya Eddie. Minsan na rin pala siyang nakulong sa Indonesia dahil sa illegal fishing. Kasi ako minsan na rin akong nahuli. Naibigay ko yung number ng amo ko. Tsaka tinawagan nila. Yung piyansa namin, 80,000. Sabi ng Coast Guard nila, kasi tapos na yung usapan, sabi nila, manghuli muna kayo dyan, managat muna kayo. Para pag uwi ninyo, mayroon kayong maano. Pero ilang saglit lang, nagdesisyon ang grupo ni Mervy na bumalik dun sa Jensen Port. Kapag wala talaga, uwi na lang kami. Balik. Buha ulit na starting. Punta kami sa laot ng Indonesia. Ay, oo, Mario. Pero ilang saglit lang, Tuna yan, tuna! Ron mo to! Ayun, tuna! Ayun o! Laki!